Alam mo kasi itong si inaakasuhan na si Maricel Yuki, eh merong mga tinatawag na Yuki Clinics. Merong 4 kung di ako nagkakamali, Bombo J. At dito nga merong tinatawag na illegal kickbacks and referrals. Alam mo, meron siyang 4 na clinics. Ito ay kanyang pag-aari. At gaya na sabi natin, maraming illegal kickbacks, referrals, at alam mo, itong inaakusahan ay isang nurse practitioner kasi. Pag nurse practitioner ka dito sa Estados Unidos, eh parang doktor ka na. At alam mo, medical provider din. So gaya na nasabi natin, marami siyang wound care clinics dito sa Estados Unidos. Kaya ang target niya, Bombo Jay, ay yung mga merong insurance na tinatawag na Medicare at saka yung mga may insurance na TRICARE kung saan ipinapalabas na inire-refer or ginagamot niya ang mga naturang merong Medicare or TRICARE insurance beneficiaries. Pero sa totoo, hindi naman o di kaya merong mga sinasabi na ginawang mga procedures at merong mga biniling mga gamit para sa mga kliyente pero sa totoo naman ay ito ay hindi totoo. Alam mo, itong tinatawag na Medicare, gaya niyan, isang insurance nga rito. Alam mo rito, tinatawag na Medicare, ang mga beneficiaries dito ay yung mga above 65 years old or 65 taong gulang na mga matatanda at saka kung 65 below ay yung mga may mga terminal nakapansanan na or terminal cancer, Bamboje. At ito namang TRICARE mostly ay yung mga nasa military. Alam mo dito sa Medicare kung di ako nagkakamali, meron na sigurong mahigit or almost 60 million patients or beneficiaries. Kaya marami. At dito naman sa TRICARE, Bombo J, merong almost 10 milyon na ang mga beneficiaries dito sa tinatawag na TRICARE insurance, Bombo J. Yes, alam mo, no, October 2023 at hanggang April 2026, alam mo naman dito, Bombo J, kung talagang may ginagawa kang kalukuhan at ito ay hindi naaangkop sa batas, at sasaan ba at talagang malalaman at malalaman. Ganyan ang nangyari. Siguro may mga, siyempre may mga kasabwat din. At siyempre may mga ibang kasama rin na nagre-refer sa kanya. Siguro may mga hindi pinagkakaintindihang mga bagay at nagkaroon ng problema kaya siguro ay nabuking. Ayon sa balita ay meron sinasabing mga accomplices pero sa ngayon hindi natin alam kung sino-sino sila. Bomboje, alam mo, nasabi na itong si Maricel Yuki, merong tinatawag na lavish life o nagkakaroon ng marangyang pamumuhay. Biro mo, mga sasakyan niya, high-end, meron siyang Ferrari, almost $594,000. Meron siyang Cadillac na almost 180 million. Alam mo, meron siyang Bulgari necklace na almost $815,000. May mga bahay pa siya at ari-arian. At isa na rito ay yung isang $1 million worth na bahay niya sa Hawaii. At saka alam mo, dyan sa Pilipinas, meron daw allegedly Bombo J na pinapatayong resort sa Santa Ana, Cagayan. Worth 4.6 million. Biro mo, i-times 60.1 kung sa pesos, Bombo J, talagang billion na yan o marami perang ginagastos at saka talagang living a lavish life. Itong si Maricel Yuki na inaakusahan ngayon ng fraud scheme dito sa Estados Unidos, lalong-lalo na dito sa Houston, Texas, kung saan siya ay hinabla, Bombo J. Kung mapapatunayan at merong decision ng korte, talagang subject for forfeiture
kung ano man ang mga ari-arian na nakapangalan sa inaakusahang si Maricel Yuki na isang Filipina nurse practitioner. At saka alam mo, Bamboje, last year meron pa siyang award. Ewan ko kung best nurse practitioner or best nurse na iginawad sa kanya noong last year 2025. Hindi natin alam pero most likely merong pamilya dito at dyan sa Pilipinas. Noong June 18, meron ng kaso na ipinila nga dito sa Houston, Texas. So, sa impormasyon hindi natin alam ang whereabout ngayon ang nasabing nasasakdal at inaakusahan dito nga sa scheme or fraud amounting to $906 million. Bombo J. How about po yung mga clinics po niya na pinatigil na po yung operasyon sa ngayon, Sir Isidro? So far, hindi natin alam kung ano ang developments, pero usually ang operating procedure, kung sakaling merong kasong yan, meron namang court order na ipapatigil or let's say talagang isasara ang mga nasabing Yuki clinics na ito or wound care clinics na pag-aari ni Maricel Yuki, Bombo J. Sir Isidro, maraming salamat po sa oras po na ibinahagi po ninyo sa Bombo Radyo Lawag. Asahan po ninyo na makiki-update po kami kung may mga development sa kaso po ng naturang Filipina nurse. Asahan nyo, Bombo J. Maraming salamat at nakapanayam ko na naman kayo at mapagbigay ng mga konting informasyon, na mahalagang informasyon tungkol nga rito, lalong-lalo na sa kasong ito na fraud scheme amounting to 906 million. Maraming salamat, Bombo J. Agnier. Magandang umaga dyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. At gusto kong batiin ang mga kaibigan, kamag-anak, kalugar natin dyan sa bandang norte, lalo-lalo na dyan sa Ilocos Norte, Lawag City at San Nicolas, kung saan tayo lumaki at nanggaling, Bombo J, na imbag na bigat tayo amin at saka sana'y nasa mabuti kayong lahat sa kalagayan. At dyan na rin sa studio ng Bombo Radyo Lawag, Bombo J. Maraming salamat.